One TV special report. At kasama po din po ni Secretary ay ang aming Undersecretary for Support Services Office, si Yusek Rowena Nina O. Taduran. Kasama po ng Central Office ang aming pong Director at overall Deputy ng Cockroom, si Director Romy Reyes. Kasama din po namin ang aming Director sa Central Office mula sa Bureau of Land Tenure Improvement, si Director Lilibet G. Lee. Wait lang. Mula din po sa Land Bank of the Philippines. Wait lang, kasi nawala sa listahan. Ang Executive Vice President po, si Sir Alex Lorayes, sa Land Bank of the Philippines. Yan, kasama din natin. Okay po. Kasama din po namin sa Central Office, si Paro Kai Casion, mula sa Office of the Secretary. Kasama din po niya si Paro Claire Aznar. At si Attorney Ramagliba. Yan. Dadako na po tayo sa provincial office. Hindi lang po ang Nueva Ecija ang kasama, ang aking pong mga provincial directors ay kasama. Mula po sa Dar Aurora, si Paro Garland Laila Eric Cuarteros. Mula po sa Dar, Bataan, Zambales, si Engineer Emmanuel G. Aguinaldo. Mula po sa Dar, Bulacan, si Paro 2, Antonio B. Sanchez. Kasama po din namin ang Paro 1 ng Bulacan, si Maria Louie P. Cabantac. At ang OIC Paro 1 ng Darpo Tarlac, si Josephine K. Aguinaldo. Sila po ang kaagapay natin sa makulay na pagpapatupad ng RA 11953. Siyempre, kasama po natin sa araw na ito ang mga tatanggap mismo ng biyaya sa pamamagitan ng Certificates of Condonation na kinabibilangan na 6,000 benepisyaryo ng reformang agraryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang ating mahal na ARVs. O palakpak, tayo! Kasama din po natin sa araw na ito ang 12 Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa lalawigan ng Nueva Ecija na mabibigyan naman po ng nagkakahalagang 41 million pesos na agri-credit assistance mula sa Land Bank of the Philippines. Tayo yung ating mga kooperatiba. At matagumpay nga pong nasa ikatuparan ang lahat ng ito sa pagmamalasakit at sigasig ng Dar Provincial Office sa pamumuno ni Paro Eden Ponyo at Paruan Ana Marie Guillermo. Kasama na po ang mga cluster heads, ang ating mga maro. Tayo po kayo. Nasaan kayo? Nawala na po sila. Nagtatrabaho yata. Nariyan din po para siguruhin ang kaayusan ng ating pagtitipon ang mga opisyal at miyembro ng Sandatahang Lakas at Philippine National Police. Ayan po, naka-light blue po sila. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pakikiisa at pakikibahagi sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, maraming salamat po, RD James Arsenio O. Ponce. Isang palakpakan po para po kay RD James. At asahan po ninyo na patuloy ang serbisyo publiko ng Department of Agrarian Reform. Kaya naman po, palakpakan po natin ang ating mga ARBs. Katulong po ng Dar Central Luzon ang mga opisyal ng bawat probinsya
ng Gitnang Luzon upang mas mapadali po ang paghatid ng serbisyo sa mga benepisyaryo nito. Kaya naman po taos-pusong nagpapasalamat ang kagawaran sa mga opisyal na patuloy pong sumusuporta. At sa punto pong ito, upang bigyan ho tayo ng isang mensahe, akin pong tinatawagan si Nueva Ecija 3rd District Representative, Congresswoman Rosana Ria Vergara. Balakpakan po natin. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pinabati ko po ang ating mahal na Pangulo na tayo mapalad dahil kaarawan po niya, kasama po natin siya, si Secretary Conrad Estrella, si Yusek Taduran, si RD James Ponce, ang ating kagalang-galang na Mayor Vian Cuevas, iba pang municipal at city mayor, Mayor Micah, at syempre ang ating kagalang-galang Vice Governor Anthony Umali. Higit sa lahat, ang ating mga bayani, mga magsasaka ng Nueva Ecija, magandang umaga po. Ako po ay nagagalak dahil sa pagkakataon na ito, gusto ko pong malaman ninyo na nung panahon po ng COVID, bagsak po ang buong mundo. Sa Pilipinas po, lahat ng economic sectors ng bansa natin, manufacturing, tourism, health, pati na export, import, bagsak. Tanging isang sektor lang po ang bumuhay sa ating bansa. Ito po ang agrikultura. Kayo po. Lahat ng tao po natatakot sa COVID, pero ang mga magsasaka po natin patuloy na lumalabas, nagsasaka para hindi magutom ang ating bansa. Kaya karapat dapat lamang po na sa araw na ito, kayo ay parangalan. Sino po ang may mga anak rito? Pakitaasan kamay. Halos lahat. Ang nakakalungkot sa karamihan ng magsasaka, ang mga anak nila, ang gusto po nila magmestra na lang, mag-aral ng ibang kurso dahil wala daw mapapala sa pagsasaka dahil hirap. Tama po? So ngayon po sa ating Pangulo po, hindi po ganon ang kanyang kaisipan. Ginagawa po itong condonation ng inyong mga condonation of magpamigay ng certificate of condonation sa inyong mga lupa para po yung pera na dapat ibayad sa bangko, imbes na ipunin para bayaran sa bangko, ibibigay na lang ang lupa at yung pera na yon ay gagamitin para sa mga inputs sa pagsasaka. Di po ba maganda po yun? Tulad ng isang ina, ang gusto niya, kaya niyang bayaran lahat ng tuition fee ng anak para ang focus po sa pag-aaral. Ganun din po ang layunin ng ating mahal na Pangulo at ni Secretary Estrella. Kaya po ang panawagan, paghawak nyo na po ang titulo ng mga lupang to, huwag po nyo sanang ibenta kahit gaano kaganda ang presyo na iaalok sa inyo. Pwede po ba yon? Napakahalaga po ng food security. Alam ko maraming natatakot na sa pagpasok ng imported na rice, mamamatay ang agrikultura daw ng Pilipino. Pero hindi po totoo yon dahil sa rice tarification law, bibigyan po ang mga magsasaka ng makinarya, ng credit, ng mga inputs, mga fertilizers para mas lumago po. At ngayon na pinasok ang NIA sa Office of the President, mas palalakasin pa po ang agrikultura dahil ngayon hindi po DA ang mga ngasiwa sa National Irrigation Authority kundi ang ating Pangulo. Paano pong maganda po yon? Diretso na po. Pag sinabi ng Pangulo, bilhin ang palay sa magsasaka ng 23 pesos kada kilo, wet po yun. Wet. 23 pesos. Ayos po yun, di po ba? Hindi na po tayo papayag, hindi papayag ang ating Pangulo na bilhin niya ng patalo. Hindi po yan bibili ng 12 pesos, 13. Magkakaroon po ng minimum support price para maganda po ang inyong kabuhayan. Pag binili po yan ng 23 pesos, yung mga millers po,
yung mga LGUs na may rice processing facility, magtutulong-tulong, ibebenta po yan sa taong bayan ng 23 pesos. Hindi lang po ang magsasaka ang giginhawa ang buhay, kundi lahat ng bumibili ng bigas. Ayos po ba yon? Kaya po ang aming panawagan, mahalin po natin ang mga certificate na ibibigay po sa atin, yung mga matutulungan po ng Agri-Credit Program, ayusin po ng maayos dahil po sa gobyerno, kami po sa Kongreso, pag may programa pong maganda at nakikitang tumutulong, uiikot ang pera, mas pinopondohan po natin para hindi lang po sa Nueva Ecija po ginhawang magsasaka, kundi po sa buong Pilipinas. Bilang pangwakas, gusto ko pa lang pong banggitin yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, lagi po natin labanan ang mali at masama, lagi po nating ipaglaban ang tama at mali, lagi po natin mahalin ang Pilipinas, lagi po nating mahalin ang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Congresswoman Rosana Ria Vergara. At ang susunod po na aking tatawagan para po bigyan ho tayo ng isang mensahe, akin pong tinatawagan ang Executive Vice President ng Land Bank of the Philippines, Mr. Alex Lorayes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay lang po ba kayo dyan? Mabuti naman. Madaming titulong malinis na po ang nahinanda si Director James. Tinanggal na po ng gobyerno yung babayaran ninyo. So kailangan lang pong palaguin ninyo yung lupa para maganda po yung contribution po ng lupa natin sa agrikultura, mapalago po natin ang agrikultura. Sinabi po kanina, nung meron tayong pandemya, ang bumuhay po sa Pilipinas, kayo pong mga magsasaka. Kayo po yung mga heroes ng Filipino during the pandemya at sa ngayon po. Sana dito po sa kondonasyon na to, may pamahagi, may mapaunlad natin at mapalago natin ang agrikultura dahil wala na po kayong babayaran sa gobyerno. But allow me po to read the message of our President, President Lynette V. Ortiz. She's supposed to be here. Dapat nandito po siya ngayon. Kaya alam po nauna yung merong engagement po siya sa Davao. Andun po siya ngayon. Hindi ko na po ulitin yung mga executives na iniisa po kanina ni Director Ponce. Mahaba po yon. So, I'd like to just recognize for now the Mayor, of course, of Palayan, Ms. Cuevas. Ma'am, magandang umaga po. So on behalf of Land Bank President and CEO Lynette V. Ortiz, so I extend my warmest congratulations and reiterate our full support to the Department of Agrarian Reform and the 6,000 Agrarian Reform beneficiaries of Nueva Ecija on this momentous occasion. We at Land Bank are deeply proud to be part of this historic distribution of 9,832 certificates COCROM, Certificates of Condonation with Release of Mortgage. But earlier po, medyo kulang yung research ko. Sabi ni Director James Ponce, 34,000. So mas maganda po yun kasi marami po yung COCROM sa side po nila, Director James Ponce. So yung COCROM Pro is towards uplifting our agrarian reform communities and promoting sustainable and inclusive growth. The condonation of loans amounting to 277 million. So tama po yung research namin ngayon. Kasi sinabi po ni Director James kanina, 277 million worth. It's not just a symbolic gesture but a concrete and unified step towards empowering our farmers and ensuring their success. Under the whole government approach, and as part of our partnership with the Department of Agrarian Reform and the local chief executives here in Nueva Ecija, Land Bank likewise remains fully committed to supporting our agrarian reform beneficiaries by providing accessible financing options and meaningful credit programs.
So mamaya po, merong releases po sa mga cooperatives natin yung lending center namin po dito sa Nueva Ecija. So this includes 41 million in agri-credit checks to be distributed to 480 ARBs today through the Alert Arbos program. Land Bank also allotted a 10 billion fund sa side na po ito ng bangko, pondo po ng bangko, 10 billion po ang nilaan to launch this year the Land Bank Agri-Censo program. This is designed to provide affordable financing to agrarian reform beneficiaries and the whole agriculture value chain towards bolstering national food security and sufficiency. Ito po yung panahon hindi panahon. Yung 2022, si Secretary Conrad po, magkano bang pwedeng ilaan para sa mga magsasaka natin? 8 bilyon, pwede na ba? Sabi ng presidente namin, ba't 8 bilyon lang? Buuin na natin para madaling maalala yung 10 bilyon. Hindi po milyon, 10 bilyon po ang nilaan para po sa Agri-Censo program. So rest assured that Land Bank will continue to support the government's intensified efforts to extend meaningful interventions for our farmers, paving the way for a more prosperous and sustainable agri-sector. Once again, congratulations to the ARVs of Nueva Ecija. May we all continue to explore opportunities for collaboration as we move toward a future where every Filipino farmer is truly emancipated and empowered. So maraming salamat po ulit sa inyo at magandang umaga po. Maraming salamat po, Mr. Alex Lorayes, ang Executive Vice President ng Land Bank of the Philippines. At sa punto pong ito, tayo po ay dadako na po sa ikalawang parte po ng ating programa. Kaya naman po ang aking tinatawagan si Undersecretary Rowena Nina O. Taduran. Muli ho, magandang umaga po sa ating lahat. Hello po sa ating lahat. Sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., isang maligayang pagbati po sa inyong kaarawan. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Sa ating mga kasamahan sa pamahalaan, sa pangunguna ng ating pong kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella III, palakpakan po natin. Kasama rin po natin ang Land Registration Authority, palakpakan po natin. Ang Land Bank of the Philippines. Nandito rin po ang ating at siyempre po, mapalad po tayo, kapiling po natin Congressman Ferdinand Alexander Marcos. Sir Simon Marcos. Kapiling din po natin ang representative po ng 3rd District, Congresswoman Ria Vergara. At lahat po ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at higit sa lahat sa ating magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo, magandang araw po sa ating lahat. Karangalan po namin na dito sa aming lalawigan ang napili ng mahal na Pangulo na magdiwang ng kanyang kaarawan. At sa halip na siya ay bigyan natin ng regalo, siya pa ang nagdala ng pagpapala para sa ating mga kababayang magsasaka. Tunay na hindi nasayang ang mahigit 700,000 abante
ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon, 2022. Talagang mahal na mahal po ng ating Pangulo ang ating lalawigan. Ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang isang mahalagang hakbang sa pagkamit ng hustisya at kaunlaran sa pamagitan ng reformang agraryo. Ang pamamahagi na 6,000 certificates of condonation sa ilalim ng Republic Act 11953 ay isang malaking tulong upang mapagaan ang mga pinansyal na pasanin ng ating mga magsasaka. Ang kanilang kalayaan mula sa pagkakautang ay isang hakbang patungo sa mas maunlad na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kasabay nito, ang pamamahagi ng mga tseke sa ating Agrarian Reform Beneficiary Organization ay patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sa mga programang pang-agri-credit, sinisiguro natin na may sapat na tulong at pondo ang ating magsasaka upang mapaunlad ang kanilang mga sakahan. Kahit may mga hamon, narito ang ating pamahalaan, handa at patuloy na sumusuporta. Dahil naniniwala tayo na ang agrikultura ang isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento o tseke. Ito ay araw ng bagong pag-asa at pangakong masaganang bukas para sa ating mga magsasaka. Kami po ng ating Governor Oyi Matias Umali at ng buong pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija ay labis na nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa patuloy niyang pagpaparamdam ng malasakit sa ating probinsya na tumatayong rice granary ng bansa. Walang masasayang na tulong. Umasa po kayo na ang lahat ng ito ay patuloy naming pagyayabungin sa aming mga kababayan at aayudahan pa namin sa lokal na pamahalaan upang mas maging produktibo ang sektor na magsasaka ng Nuevo Ecijano. Kaya po, maraming salamat at sama-sama po tayong magtulungan para sa mas maunlad na Nueva Ecija at progresibong bansa ang bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Vice Governor Umali. Sa pagkakataong ito ay dadako na tayo sa ceremonial na pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage sa ating Agrarian Reform Beneficiaries. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo sa entablado upang pangunahan ang pamamahagi. Hinihiling din po natin sa ating kalihim, Secretary Conrado M. Estrella III na samahan ang ating mahal na Pangulo. Inaanyayahan din po natin ang mga benepisyaryo ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage ay mula sa iba't ibang bayan ng Nueva Ecija. Tinatawagan po natin ang mga sumusunod na kumakatawan sa ating mga ARBs. Una, Ginoong Apolinario Peralta ng Bongabon na nagmamayari ng 2 hektaryang lupa, aabot sa 200,000 piso na amortisasyon ang sasagutin na ng pamahalaan sa ilalim ng RA 11953. Ginang Rosalinda Palomo sa bayan ng Karanglan ay may 3 hektaryang binubungkal na lupa, mahigit sa 25,000 piso na amortisasyon ang sasaluhin na ng pamahalaan. Si Ginoong Gil Cabrera Jr. naman ng General Tino ay humigit kumulang sa 1.5 hectares na may halagang halos 6,000 pisong
amortisasyon. Susunod si Ginoong Romeo de la Cruz ng General Tino, nagmamay-ari naman na mahigit sa 2.2 hectares na sakahan at may amortisasyon na humigit kumulang sa 190,000 pesos. Ginoong Ireneo Alas mula naman sa bayan ng Haen, may sariling sakahan na may sukat na mahigit sa 5,200 square meters ay may halagang mahigit sa 2,300 na amortisasyon. Ginang Anatalia Biuda de Badua ay may mahigit sa 1.1 hectare na sinasaka sa bayan ng Quezon at may amortisasyon na humigit sa 8,000 piso. Ginang Julia Frane sa bayan pa rin ng Quezon ay may mahigit sa 5,000 amortisasyon ang magiging dagdag na puhunan sa mahigit 7,500 square meters na sakahan. Ang susunod ay si Ginoong Faustino Dios ng Rizal. May sukat na mahigit sa 3,300 square meters ang kanyang sakahan at may halaga itong mahigit sa 48,000 piso na amortisasyon. Ginang Gloria Sindanong mula sa bayan naman ng Rizal ay may mahigit sa 28,000 pisong amortisasyon sa sinasakang lupa na may sukat na mahigit sa 5,700 square meters. At ang panghuli, Ginoong Jeronimo Lumibaw na galing sa bayan ng Talavera. Siya ay may sakahan na mahigit sa 7,500 square meters at tatanggap na mahigit sa 3,600 piso na condonation. Maraming salamat po. Ngayon naman ay dadako tayo sa ceremonial na pamamahagi ng Agri-Credit Assistance under the ALERT Program or Accessible Loan for Empowered, Resilient, and Transformed Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOS. Tinatawagan po natin ang mga sumusunod na Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Una, Eastern Santo Domingo Agriculture Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 8,631,000 pesos na kinakatawan naman ni May Pinili. Kaagapay Agrarian Reform Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 6,005,000 na kinakatawan ni Arnel Jason Valdedara. Farmers Joint Venture Agriculture Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 5,408,000 pesos na kinakatawan ni Avelino de Guzman. United Nampikuan Producers Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 5,010,500 pesos na kinakatawan ni Desi Diaz. At panghuli, Santa Lucia All Multipurpose Cooperative na tatanggap ng loan assistance na nagkakahalaga ng 4,282,500 pesos na kinakatawan ni Anselmo de la Cruz. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating Agrarian Reform Beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan po natin muli si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr.
Maraming salamat sa kalihim. Magsiupo po tayo. Maraming salamat sa kalihim ng Department of Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella sa inyong pagpakilala ang alkalde ng lungsod ng Palayan, Leandre Nicole Cuevas, at lahat po ng ating mga LGU na nandito nakasama natin ngayon. Vice Governor of Nueva Ecija, Vice Governor Emmanuel Antonio Umali, at mga minamahal kong mga kasama sa pamahalaan na nandito upang magbigay ng tulong sa ating mga programa, at ang pinakamahalaga sa lahat ng nandito ngayon, ang pinaka-importante, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries na ating binibigyan ng ating condonation at saka financial assistance. Ito dahil birthday ko po, sinamahan po ako ng dalawa kong anak. At yung panganay ko po ay congressman na ito sa 1st District ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Ito namang isang anak ko, pangalawang anak ko, yung bunso ko, wala, may kasama yung kanyang mother. Kaya ang sumama sa akin, si Simon, na hinihila ko po sa kanila. Si Sandro ay busy sa budget ngayon. Dahil sa Kongreso, yun ang kanilang ginagawa.